Dalawang isla, maraming tupa, gitnang lupa at madalas nalilimutan sa mapa. Ngunit marami pang matutuklasan sa paraisong ito. At masuwerte ka, malalaman mo na ang lahat tungkol dito. Sisimulan natin sa bilang 57. Ilang kontinente meron? 7. Tama, mali. Ang New Zealand ay bahagi ng 19 na milyong square mile na masa ng lupa na 75% ay nasa ilalim ng dagat. At hindi ito Atlantis. Malaking tulong sana ito sa turismo. Tinawag ng mga siyentipiko itong Zealandia na humiwalay sa Antarctica 160 milyong taon na ang nakalipas. Maraming bulkan kasi. Ang New Zealand ay parang tuktok ng bundok ng lumubog na kontinente. Sunod ka na, Australia. Hindi lang yon ang binura ng New Zealand, numero 49. Ang New Zealand ay isa sa ilang lugar na walang katutubong ahas at nais nila itong mapanatili. Walang ahas, walang panganib at bawal gumapang. Paminsan-minsan, may ahas dagat na dumaraan sa baybayin na parang turistang naghahanap ng merienda. Pero buti na lang, isda ang gusto nilang kainin. Sa kabilang banda, parang kolektor ng lindol at bulkan ang New Zealand. Hindi mo talaga makukuha lahat. At habang nakaiwas ang New Zealand sa mga ahas at nangolekta ng mga bulkan, may nakuha rin silang mas nakakagulat. Numero 48 ang salamangkero ng New Zealand. Ang Christchurch ay tahanan ng 419,200 na tao. Noong 1974, iisa lang ang salamangkero, si Ian Brackenbury Channel, na nag-Gandalf at nagsalita sa hagdan ng Cathedral Square. Sinubukan ng City Council siyang arestuhin, pero pumalpak sila. Dahil sa kasikatan niya, naging pampublikong lugar ng talumpati ang square. Natalo ang burokrasya. Nanalo ang salamangkero at noong 1978, pumirma siya ng kontrata para magbigay ng gawa ng salamangka at iba pang serbisyo bilang promosyon ng lungsod ng Christchurch. Taunang bayad, $16,000. Hindi man malaki ang pera, dagdag kita pa rin. Natapos ang kontrata noong 2021 pero nanatili ang salamangkero. Tumakbo siya bilang alkalde noong 2022 at pumanglima. Hindi ka magiging alkalde. Mula sa Lamangka at Talumpati, lilipat tayo sa geothermal na mahika. Bilang 47 sa Coromendo, makikita ang Hot Water Beach, isa sa pinaka-espesyal na dalampasigan sa mundo. Maghukay lang sa timog bahagi ng buhangin dito. Madali lang magkaroon ng libreng hot spring spa dito. Sa dalampasigan, may balon ng mainit na tubig kaya lumalabas ito kapag naghukay ka. Siguraduhin mong maghukay tuwing low tide para hindi agad hugasan ng dagat ang spa mo. Akala mo masama nang mawala ang do-it-yourself hot tub mo pag high tide, pero tingnan mo pa ang entry 46. Bakit 75% ng kontinenteng ito ay nasa ilalim ng tubig? Nang humiwalay ang Zealandia, hindi ito umasta gaya ng normal na crust. Manipis at parang marupok itong pizza crust. Dahil doon naging mas dense ito kaya lumubog pa sa mantle ng mundo. Ang gitnang talampas lang ang lumalaban sa gravity. Dito mo makikita kung paano nabuo ang hilaga at timog na isla. Kung hilig mo ang mga usapang mapa, mag-subscribe ka. Isang pagyanig pa, baka bumagsak na rin ako sa Zealandia. Pag-usapan natin ang bayan na tila hindi umiiral. Numero 45. Ang bayan ng Pahiatua ay may populasyong halos 2,800. Sabi ng mga bisita, parang ilusyon lang ito. Parang set ng pelikula na iniwan. Pampakita lang at walang nakatira roon. Mga bakante o saradong tindahan, walang mga sasakyan sa kalsada. May isang manlalakbay pa nga na tumuloy sa isang abandonadong ospital na ginawang Airbnb. Hindi ito relaxing na bakasyon pero mura. Habang parang walang tao sa isang bayan, yung kasunod na bayan ay wala pa noon hanggang sa may ilang lalaking gustong uminom. Numero 44. Noong 2018, ipinagbawal ang alak sa Coromandel tuwing bagong taon. Kaya bilang tugon, gumawa ang New Zealand ng bagong isla. May grupo ng beer lovers na gumawa ng buhangin na kuta sa dagat tuwing low tide. Naglagay ng upuan at uminom. Sabi nila, international waters daw sila. May lokal na pulis na nagsabing sasama siya kung alam niya. Wala na ang isla, pero buhay ang alamat. Kakaiba ang pagtalon sa alcohol ban sa pamamagitan ng paggawa ng isla. Mas mabilis pa nagbigay ng hatol ang isang hurado kaysa pagbukas ng beer. Numero 43.
Teknikal na walang konstitusyonal na karapatan sa mabilis na paglilitis ang New Zealand. Ang Bill of Rights Act nila noong 1990 ay nagsasabing dapat litisin ang mga tao nang walang hindi makatuwirang pagkaantala. At isang hurado ang kumuha sa pariralang iyon at nagmadali ng todo. Noong Hulyo 2004 nilitis si Nicholas Clive McAllister sa Greymouth dahil sa umano'y pagtatanim ng 23 halamang cannabis. Itinanggi niya ito pero hindi niya maipaliwanag kung bakit siya tumakbo at nagtago mula sa mga pulis. Natapos ang paglilitis ng 328 NJ noong Hulyo 22, 2004 pagsapit ng 329 NG. Bumalik na agad ang hurado na may hatol na walang sala. Wala pa nga silang oras na hilahin ang kanilang mga upuan, lalo na para umupo. Sana ganito kabilis lahat ng hatol ng hurado. Ngayon, kilalanin ang mga penguin na gumawa ng real estate takeover. Numero 42. May maliit na asul na penguin sa New Zealand, ang pinakamaliit sa mundo. Noong 1970, 70 nagsara ang rock quarry malapit sa Oamaru. Tiningnan ng Little Blues ang bakanting lupa at pumasok. Sumunod agad ang mga notice ng pagpapaalis. Sinubukan pa ng alkalde na maglagay ng mga bakod pero hindi naman nagbabasa ang mga penguin at siguradong hindi rin nila iginagalang ang mga batas sa zoning kaya nag-squatter mode lang sila. Noong dekada 90, napagtanto ng lungsod na maganda sa negosyo ang maliliit na nangungupahan. Protektadong lugar na ang lugar at 75,000 katao ang bumibisita kada taon. Bukod sa penguin na umaangkin ng abandonadong ari-arian, narito ang bilang 41. Mahigit 500 hiking trails ang New Zealand na dumadaan sa bundok, ilog, parang ng yelo at mga maulang gubat. Parang di makapagdesisyon ang kalikasan sa tema at basta pumayag na lang. Gusto mo ng hamon? Tapusin mo ang 10 Great Walks. Ang Milford Track ay konektado sa Milford Sound na tinawag ni Rudyard Kipling na ika-8 kababalaghan ng mundo. Kahit isang fjord itong nabuo ng glacier. Kaya oo, kamangha-mangha, pero medyo may halong geological na maling pag-aanunsyo. May panganib ng pagguho ng lupa, pero napakaliit lang, mas mababa pa sa 1 milyon bawat bisita. Mas delikado pa ang bumangon sa kama. Mula sa nakatagong kontinente at nawawalang ahas hanggang sa hindi mapakaling tectonic hotspot, hindi kailanman madali ang heolohiya sa New Zealand. Ituloy natin ang kursong ito sa Kiwi. No, 40. Ang Cook Strait ang naghihiwalay sa hilaga at timog na isla at 14 na milya lang ang pinakakitid na bahagi. Pero huwag magpalinlang, isa ito sa pinakamapanganib na kipot sa mundo. Pinalalala pa ng kalikasan ang mga kondisyon dito. Dito, umaabot hanggang 150 milya bawat oras ang hangin sa pinakamatitinding kondisyon, kahit na hindi pa ito umaabot sa lakas ng bagyo. Ang mga alon ay maaari pa ring gawing isang tunay na hamon ang pagtawid, kahit para sa mga veteranong mandaragat. At kung hindi pa tapos ang dagat sa pagtatangkang iligpit ka, may ilan pang lawa na gusto ring sumali. Bilang 30. May misteryosong bagay sa lawa ng Ellesmere. Hindi ito halimaw, kundi E. coli, na mas nakakatakot dahil totoo. Noong 2000 at 42% ng mga konektadong lugar sa lawa ay hindi pumasa sa pamantayan ng kalidad ng tubig. Sabi ng mga siyentipiko, uminom sa sarili mong panganib, parang daga sa laboratorio. Karaniwan ding may nakalalasong algae gaya ng anabena at microcystis sa lawa. Hindi na ito lawa, para na itong gawa ni inang kalikasan na paggawaan ng bioweapon. Pero hindi naman lahat ng lawa sa New Zealand ay tunaw inka sa loob. Ang susunod na atraksyon, numero 38, ay suportado ng marami at ito ang pinakanatatanging bakod. May 840 lang ang populasyon ng Cardrona, pero dito matatagpuan ang isa sa pinakamahabang bra fence sa mundo. Nagsimula noong 1978 at pagdating ng 2006, mahigit 1,500 na ang nakasabit sa tabi ng highway na parang seryosong sampayan. Sumunod ang mga reklamo, panganib sa trapiko, sagabal sa tanawin. Sino ang mag-iisip para sa mga bata? Halos manalo ang seryosong tao. Ibinaba ang mga bra, tapos ibinalik ulit at sa huli ay inilipat. Ngayon ay nasa Cardrano Hotel na ito at nangongolekta ng donasyon para sa breast cancer. $500 kada linggo ang nilalagay sa pink na kahon. Hindi masama para sa prank na nagsimula lang biglaan. Mula bakod ng underwear hanggang bansang kakaiba na walang hayop na gustong pumatay sa'yo. Numero 37. Alam kong walang ahas sa New Zealand, pero may mga makamandag bang hayop doon?
Mas mababa pa sa 10? Dahil ba ito sa heolohiya? Dati, magkapit-bahay ang New Zealand at Antarctica noong supercontinent. Parang lahat ng delikadong bagay lumipat sa Australia. Puro ibon, reptilya, at insektong kumakain ng halaman lang ang naroon. Ibig sabihin, walang mga hayop na nagkukubling sandata ng malawakang pagkawasak. Habang karamihan ng insekto sa New Zealand ay nangangagat lang, ang iba ay parang nasa Broadway at lumiliwanag sa number 36. Pumunta ka sa Waitamo District sa North Island at makikita mo ang isang natatanging kuweba kung saan napapaligiran ka ng asul-berdeng liwanag. Parang tinawagan ng kalikasan ang isang interior designer. At lahat ng ito ay dahil sa isang insekto, ang New Zealand glowworm. Hindi naman masama ang mga gnat kapag nasa larval stage pa sila. Diyan sila naglalabas ng liwanag bago bumalik sa tunay nilang layunin, manginis ng tao. Hindi pa ba sapat ang kakaibang mga kumikislap na insekto? Dinoble pa ng New Zealand gamit ang isang ibon na lumalabag sa lahat ng batas ng paglipad, ang kakapo, tanging loro sa New Zealand na hindi marunong lumipad. Malalakas ang kanilang binti at kaya nilang maglakad ng ilang milya araw-araw. Higit pa sa ehersisyo kong nagagawa sa isang linggo. Ang kakapo ay kritikal na nanganganib. Halos naubos na dahil sa pangangaso. Sapat na iyon para sa ibon na magdesisyon na umalis at sabihing, aalis na ako dito. Kadalasan ay nasa mga liblib na isla sila at walang mandaragit. Sino ang masisisi? Namumuhay siyang mag-isa pero dumarami na sila ngayon. Pinapalitan ng mga tagapag-ingat ng kalikasan ang itlog ng sisiw ng high-tech na peke, parang witness protection para sa mga ibon. Pagkapisa ng sisiw, ibinabalik ito kay nanay para sa mahirap na yugto ng pagtinedyer. Kung tungkol sa mga hayop na hindi nagtatrabaho, may isa pang nilalang na nagdala ng bagay sa ibang direksyon. Numero 34, walang kasing ganda ang Shire. Malapit na ang New Zealand, tanging bansa kung saan may habits sa pera nila. Sa isang paraan, tanging New Zealand Post ang pwedeng maglabas ng barya na may Lord of the Rings. Sa New Zealand, kailangan mong tanggapin ito bilang legal na pera. Legal tender si Frodo, kaya baka gusto mo rin itong itabi. Bihirang makita ang mga ito, kaya mataas ang halaga, higit pa sa nakalagay sa barya at pangarap ng mga kolektor. Katang-isip lang ang mga habit at ayon sa isang lalaki sa New Zealand, pati raw gravity number 33. Si Jed Milden ng New Zealand ay 2 beses na nag-backflip papasok sa kasaysayan noong 2011. Siya ang naging unang tao na nakalapag ng triple backflip gamit ang bisikleta. Pero pagkatapos ay naulit ito ng Amerikanong manunulat na si James Foster. Kailangang mag-level up ni Milden kaya noong Hulyo 2015 nagawa niyang mag-quadruple backflip sa isang talon. Pinatunayan ng tunggalian sa mikropono na alamat lang ang gravity. At matapos makita ang taong lumalaban dito, tingnan naman natin ang isang bihirang reptilya. Numero 32, ang chevron skink ang pinakamahabang butiki sa New Zealand at nanganganib na maubos. Matatagpuan lang ito sa Great at Little Barrier Islands sa Hauraki Gulf. Gaano ito kakadalang? Ayon sa mga mananaliksik, sa Little Barrier Island, kailangan ng 400 araw ng bitag para makahuli ng isang skink, isa lang kada 20,000 araw. Sa puntong iyon, hindi ka na gumagawa ng pananaliksik tungkol sa mga hayop, parang naglalaro ka na ng pinakamabagal at pinaka-hindi rewarding na laro ng taguan sa buong mundo. Nakilala mo na ang isang butiki na parang multo na lang. Magpatuloy tayo sa isang insekto na talagang ayaw maging simple. Numero 31, tinawag ito ng mga Maori na Diyos ng mga pangit na bagay. Hindi ito ang huli mong breakup. Ang higanting weta ay umaabot ng 78 pulgada at 25 onsa, mas mabigat pa sa maya o daga. Huwag kang matakot sa laki nito at tapakan mo, baka mapasama ka sa maling panig ng batas. Mula sa mga nilalang na kumikislap, gumagapang, nabuhay pa kaysa sa mga dinosaur o mas mabigat pa sa maliliit na ibon, patuloy na tumitindi ang likas na yaman ng New Zealand. Ganoon din ang mga katotohanan. Kaya tara, tuloy pa tayo. Ang Maui dolphin, ang pinakamabihirang dolphin, ay matatagpuan lang sa kanlurang baybayin ng North Island at posibleng 54 na lang ang natitira. Kung makakita ka nito, congrats! Napainggit mo si David Attenborough at gustong i-report ito ng mga autoridad ng New Zealand. Bawat pagkakita ay tulong sa konserbasyon. Huwag lumangoy malapit sa kanila. Bigyan sila ng espasyo. Parang celebrity sa grocery. Huwag lapitan agad. Magandang i-post sa Instagram. Akala mong mahirap hanapin ang Maui dolphins? Mas mahirap pa maghanap ng patag na lugar. Sa New Zealand,
Bilang 29 patayo ang bansa, 60% ay bundok sa South Island at 20% sa North Island. Ang pinakamataas ay ang Awaraki o Bundok Cook. Ito ay 23 milya pero hindi ito ordinaryong lakad. Parang bundok na dapat tiyaking maayos ang life insurance mo. 78 katao na ang namatay sa pagtatangkang sakupin ito. Kaya kung hindi ka eksperto, mas mainam na panoorin mo na lang ito mula sa ligtas na distansya. Matapos titigan ang isang bundok na parang gusto kang itapon mula sa gilid nito, bisitahin naman natin ang isang lugar kung saan ang tanging umaakyat ay butiki lang. Bilang 28 Zealandia, hindi ang kontinente. Isa ito sa pinaka-unique na wildlife sanctuary, urban at komunidad ng mga hayop. Dating bahagi ng water catchment ng Wellington ang Square Mile Sanctuary kung saan dumadaloy ang lahat ng tubig sa isang lugar. Ngayon, napapaligiran ito ng pest exclusion fence na may espesyal na disenyo sa itaas para hindi makapasok ang pusa, daga, kambing at invasive na stoat. Sa loob, malayang namumuhay ang mga tuatara, dambuhalang weta, at butiki gaya ng dati. Walang mandaragit o peste, parang Jurassic Park pero walang T-Rex. Mula sa kanlungan ng malayang hayop, lumipat tayo sa kalsada kung saan hirap tumayo ng tuwid ang tao. Dunedin, New Zealand, may populasyong 132,800 ay tahanan ng Baldwin Street, ang pinakamatarik na tirahang kalsada sa mundo. Pinakamataas na antas ng pagkatarik, 348%. Ang taas nito ay mula 78 hanggang 328 talampakan sa loob ng 0.2 milya. Kung gusto mong palakasin ang iyong cardio, siguradong makakatulong ang pagtakbo pataas sa kalsadang ito. Para kang naglalakad sa treadmill na nakaset sa parang kambing sa bundok. Magdala ng helmet at knee pads sa pababa. Kung hindi manginig binti mo sa kalsadang iyon, huwag mag-alala. Sa New Zealand, lupa ay bilang 26. Ang Pacific Ring of Fire, ang pinakaaktibong tectonic plate, ay dumadaan sa dalawang isla ng New Zealand. Dito nagaganap ang 70% ng lindol at 75% ng bulkan sa mundo. Ilan nga bang bulkan ang tinutukoy natin? Isipin mo, may 60 grupong bulkan sa 50 na natutulog na bulkan halos tig-isa bawat weekend ng taon. Habang sumasabog ang lupa ng New Zealand, abala rin ang mga brewery doon sa paggawa ng kasing wild na bagay. Bilang 25, kapag iniisip mo ang beer, kadalasan Germany o Ireland ang naiisip, pero may kakaibang galing din ang beer ng New Zealand. Kaya nitong gawing gasolina na tinatawag na brutrolium mula sa natirang yeast slurry na karaniwang tinatapon ng mga brewery. Ginagawang biofuel ng mga Kiwi brewer ito at ginagamit sa mga gasolinahan sa bansa, kaya nakatanggap sila ng Sustainability Award. Habang ginagawang gasolina ng New Zealand ang tirang beer, abala namang yumanig ang lupa na parang ito ang uminom ng buong bariles. Sabi ng United States Geological Survey, may 20,000 lindol taon-taon sa New Zealand. 150 hanggang 250 lang ang sapat na malakas para maramdaman. Ang iba ay mahihinang pagyanig lang. Abala sila sa sarili at iniiwasan kang istorbuhin. Noong kalagitnaan ng Nobyembre 2025 na itala sa New Zealand ang 148 na lindol na pinakamalakas ay magnitude 6.7. Medyo nanginginig at dramatiko pa rin, pero hindi na parang audition sa supporting actor ng disaster movie, kundi parang di malilimutang cameo na lang. Parang nakakakabang biyahe ang heolohiya ng New Zealand. Kahit sa ilalim ng alon bilang 23 ang mga bulkan ng New Zealand ay hindi lang nasa lupa, nagpakitang gilas na rin sila sa ilalim ng dagat. Patuloy na bumubula ang hydrothermal vent sa ilalim ng alon at sa Tipupu, umaabot sa 45 Celsius ang inilalabas nilang tubig. Parang natural na hot tub, pero di dapat upuan dahil sa geothermal na aktibidad. Ang New Zealand ay tahanan ng ilan sa pinakanatatanging scuba diving sa buong mundo. Pagkatapos mong iwasan ang underwater hot tub ng kapahamakan, gulat ka rin sa New Zealand dahil meron din ito sa lupa. Bilang 22, ang aktibidad ng bulkan ay hindi lang nangangahulugan ng mainit na magma, kundi pati na rin ng mga hot spring. Napakaraming hot spring, lalo na sa North Island. Kasama rito ang Frying Pan Lake, ang pinakamalaking natural na hot spring sa mundo, kung saan parang galing ka sa kawali papuntang apoy. Masyadong mainit ang lawa para maligo. Pagkatapos magbabad sa malalaking spa tubs ng New Zealand,
Silipin natin ang isang bayan na mas konti ang pahinga. Bilang 21, walang doktor, ospital, isang sementeryo. Iyan ang karatulang makikita sa State Highway, isa sa pagpasok ng Waihola. Iba ang epekto ng paalala sa kalsada tungkol sa kamatayan. Para sa mood, inihalin tulad ng mga bisita ang bayan sa eksena ng Resident Evil. May naglarawan dito bilang nakakatakot at mababaw na lawa na napapalibutan ng mga taniman ng pine. Hindi ito kabilang sa mga pinakamahusay na review sa TripAdvisor, pero kilala talaga ang kalsadang ito sa mga aksidente. At hindi biro ang bahaging iyon, lalo na't ang pinakamalapit na totoong ospital ay 30 minuto pa ang layo sa Dunedin. Kaya hindi biro ang karatula, babala talaga ito. Kapag kumuha ng salamangkero ang lungsod, ginagawang gasolina ng brewery ang basura at gumagawa ng pansamantalang isla ang mga tao para iwasan ang pagbabawal sa pag-inom. Alam mo, may sariling patakaran ang New Zealand. May nagulat ka na ba? Sabihin sa komento. Marami pa tayong pag-uusapan. Numero 20. Dumiretso lang sa State Highway 1 at makikita mo ang Shag Point. Isang tanawin sa baybayin na kadalasang pinagtatawanan ng magkasintahan dahil sa pangalan nito. Karamihan sa mga bumibisita ay halos hindi na tinitingnan ang tanawin. Abala sila sa pagpapapicture sa ilalim ng karatula, pilit na hindi tumatawa na parang mga estudyante sa high school dahil sa pangalan ng lugar na nagpapabalik sa lahat sa pagiging 13 taong gulang. Mas naging mature ang New Zealand kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Numero 11. Noong Setyembre 11, 1873 nagpasya ang New Zealand na magandang ideya para sa isang demokratikong bansa na hayaang bumoto ang lahat ng matatanda. Kaya ito ang naging unang sariling namamahalang bansa na pinayagang bumoto ang mga kababaihan. 2 beses tinutulan ni punong ministro Richard Seddon, pero sa 3 beses, naging dikit ang laban. Sinamantala ng mga karibal niya sa politika ang pagkakataong mapahiya siya at nagtagumpay sila. Naipasa ang panukalang batas sa boto na 2018 sa Legislative Council ng New Zealand, patunay na minsan epektibo ang pagiging maliit ang tingin sa iba. Hindi lang noong 1873 nagtapos ang world record ng New Zealand. May iba pa itong record na mukhang walang sumubok talunin. Bilang 18, ang New Zealand ay may humigit kumulang 5.3 milyong tao at mga 24.4 milyong tupa na katumbas ng halos 5 tupa kada tao. Pero heto ang bagay. Iyan ang pinakamababang rasyo sa 170 taon. Ang pinakamataas ay noong 1982 noon ay may 22 tupa kada tao. Noon, halos lahat ay may sarili nilang maliit na kawan. Bakit biglang bumaba? Bumaba ang presyo ng lana kaya lumipat ang mga magsasaka sa mas mataas ang kita gaya ng dairy. Pero ang 5 sa 1 hindi naman masama, pasensya na. Habang kumokonti ang tupa, dumarami naman ang oras sa screen ng alkalde. Si Sir Tim Shadbolt ay naging alkalde ng Invercargill mula 1,900 hanggang 2022. Noong 2012 kinausap niya si Tom Conroy sa QTV channel ng New Zealand. 26 na oras at 4 na segundo ang kabuuang oras, isang world record. Mukhang hindi abala si Shadbolt sa pagpapatakbo ng lungsod noon at gusto pa niyang magpatuloy. Kung ginawa niya iyon, baka di agad nabasag ang record next year. Kung akala mo mahaba na ang interbyong iyon, hintayin mong marinig ang lumalaking koleksyon. Numero 16. Noong Marso 28, 2014 opisyal na kinilala ng Guinness Book of World Records si Wendy Jarnett. Ang record niya ay ang pinakamalaking koleksyon ng zebra-themed na gamit, 508 piraso. Nagsimula ito sa stuffed toy mula Auckland Zoo at patuloy na lumago. Hindi na ito libangan kundi paraan na ng pamumuhay. Sunod, lalaki na pinalaki ang bula ng sabon lampas sa inaasahan. 15,105 talampakan ang world record sa pinakamahabang bula ng sabon. Si Alan Mackay ng Wellington ang gumawa nito noong Agosto 1976 at ang record ay nananatiling ipinagmamalaki hanggang ngayon. Gumamit siya ng bubble wand, likidong panlaba, glycerin at waterproof. Minsan, hindi high-tech kundi dedication at hilig sa paggawa ng bula ang mahalaga sa world record. At habang kayang gumawa ng New Zealand ng mga bula na pambihira ang laki, kaya rin nitong gumawa ng mga gusali na hindi natitinag tuwing may lindol bilang 14. Noong 1900,
Pitumpus pinangunahan ni William Robinson ang teknik na naghihiwalay ng superstructure ng gusali sa pundasyon. Dagdag pa rito ang mas mahigpit na building codes matapos ang lindol noong 2011 at 2016 pati mga makabagong gusali. Parang sinasabi nilang meh tuwing gumagalaw ang lupa at pinapakita ito ng mga resulta. 500 at isa lang ang namatay sa lindol sa New Zealand mula 1,800 at 40 habang 60 naman sa Japan noong 2023. Matatag ang lungsod nila kaya oras nang pumunta sa mas kapana-panabik na lugar. Ang susunod na record, numero 13 ay siguradong swak sa timpla. Ipinagdiwang ng RJ's Licorice ang ika-21 kaarawan nito sa espesyal na paraan. Isang party at world record breaking. Gumawa sila ng higanting licorice na 33 talampakan ang lapad, 25 ang taas at 29 ang lalim. Sobrang bigat ng bangungot ng mga dentista. Siguradong maraming butas sa ngipin ang sanhi nito. Kung tingin mo kamangha-mangha ang kendi na 1 tonelada, isipin mo ang reptilyang nabuhay pagkatapos ng mga dinosaur at mukhang inis pa rin ngayon. Ano ang sikreto ng buhay na lagpas? 100 taon. Tanungin si Tuatara. Kung makapagsalita sila, baka sabihin nilang nakakatulong ang ikatlong mata nila at ang umabot ng 100 parang laro lang sa kanila. Mahigit 200 milyong taon nang nabubuhay ang kanilang uri. Kaya may epektibong sikreto talaga. Makikita mo sila sa North Island, lalo na sa isang espesyal na lugar malapit sa kabisera na babanggitin ko mamaya. Kung ang isang reptilya ay maaaring magkaroon ng ikatlong mata, aba, siguradong pwedeng magkaroon ng reserba ang New Zealand. Bilang 11 kabilang ang New Zealand sa kakaunting bansa na may 2 pambansang awit, 1 sa 3 sa buong mundo. God Save the King at God Defend New Zealand ang 2 pambansang awit na magkapantay ang katayuan. Isang diplomatikong tabla sa musika. Sa paligsahan sa palakasan, huwag mag-alala. Karaniwan, 1 lang ang tugtog at hindi tatagal bago magsimula ang laro. Sa New Zealand, may nawawalang tupa, isang madaldal na alkalde at isang babaeng mas maraming zebra kaysa sa mga zoo. Narito ang 10 pinaka-nakakabaliw na katotohanan tungkol sa New Zealand. Numero 10. Ang lesser short-tailed bat at maliit na long-tailed bat lang ang tanging katutubong hayop sa lupa ng New Zealand. Oo, mga paniki lang. At hindi lang sila lumilipad, gumagapang din sila sa lupa gamit ang pakpak at paa na parang maliliit na action figure na naghahanap ng insekto. Sa South Island, nasa Fiordland lang sila. Kung hindi mo mapuntahan iyon, pinakamainam na pumunta ka sa North Island o mga kalapit na isla. Tandaan, sila ay kritikal na nanganganib, kaya huwag mo silang gambalain, obserbahan lang. Mula sa mga paniki sa sahig ng gubat hanggang sa mga raket sa kalawakan, nasasaklaw ng New Zealand ang buong patayong spectrum. Numero 9 ang Rocket Lab Launch Complex. Isa ang unang at kasalukuyang nag-iisang pribadong orbital launch site sa mundo. Matatagpuan ito sa Ahuriri Point, silangang baybayin ng North Island. Kung nangangarap kang maging astronaut at gustong umupo sa unahan, masuwerte ka. Pumunta ka lang sa dalampasigan sa dulo ng Blockspit Road. Iyan na ang pinakamalapit na pwede mong marating na walang spacesuit at hindi sasakay sa Rocket Lab launch. Ang pasaporte ng New Zealand ang susunod na pinakamagandang paraan para makita ang mundo. Numero 8. Pang-6 ang New Zealand sa Henley Global Passport Index. Ang New Zealand passport ay parang very important person global backstage pass. Makakapasok ka sa 186 na bansa nang walang visa. At tandaan mo, mayroong 195 na bansa sa United Nations General Assembly. Kaya kung nangangarap kang maging world traveler, Instagram adventurer o YouTube globetrotter, ang pasaporte ng New Zealand ay halos pinakamalapit na bagay sa pagpindot. Madali lang mag-international travel para sa mga taga New Zealand at may isang Kiwi na tumulong para pare-pareho ang tunog ng bawat e-sport. Si William Atik ay rugby player, cricketer at sports reporter na may numerong 7. Oo, sa edad na 27 at may ganong karanasan bilang referee, napagtanto niya na masyadong optimistiko na pigilan ang mga rugby player na mabilis tumakbo gamit lang ang kanyang boses. Noong 1884 gumamit siya ng dog whistle na gumana at nagbigay ng kontrol sa mga referee sa kaguluhan. Maganda ang naging resulta. Lumaganap ang ideya sa ibang bansa at naging pamantayan sa lahat ng pangunahing sports.
Walang balita kung nakakatanggap ng royalties ang New Zealand, pero dapat siguro meron. Kaya ang taong iyon ang dahilan kung bakit napapatigil ang laro sa sports. Pero itong susunod, siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang buong mundo. Sobra namang sabihing New Zealand ang nag-imbento ng jogging. Pero isang Kiwi ang nagpasikat nito. Nanalo si Arthur Lydiard ng 2 national marathon noong 1953 at 1955. Ano ang sikreto niya? Ano ang daily running routine niya? Lagi siyang tumatakbo ng pare-pareho ang bilis para palakasin ang endurance niya. Walang sprinting o dramatic na pagtatapos, basta tradisyonal at may layunin ang pagtakbo. Bilang coach, 3 sa kanyang estudyante ang nagwagi ng medalya sa 1,900 at 60 Rome Olympics, 2 ginto at 1 bronze. Napatunayan ng kanyang mabagal ngunit tuloy-tuloy na paraan na mas epektibo ito at kumalat sa buong mundo ang kanyang teknik. Ngayon, siya ang pinakamaimpluwensyang running coach ng ika-20 siglo. Sino paborito mong atleta? Ginagamit nila ang mga pamamaraan ni Lydiard kahit saan dahil siya ang nagpasimula ng pagtakbo sa mundo. Pero ang sumunod na Kiwi, nagdesisyon na hindi sapat ang kasabikan doon. Noong dekada 80, may napansin na problema si Kiwi A.J. Hackett. Maganda ang tanawin sa New Zealand, pero walang matinding paraan para ligtas ihulog ang sarili mo roon. Nakapanood siya ng palabas na dangerous sports clubs na nag-inspire sa kanya at naisip, oh, yun, pero mas kaunti ang libing. Naimbento niya ang unang komersyal na bungee jump at pinatunayan ang kaligtasan nito nang tumalon siya mula sa Eiffel Tower noong 1987 kahit iligal. Iba ang pakiramdam kapag sinusubukan mo ang gamit mo sa pagtalon mula sa sikat na lugar habang dumarating ang pulis ng Pransya. Ngayon, puntahan natin ang magsasakang nawalan ng gana sa paghipo ng mga bagay. Numero 4, magsasaka. May problema si Bill Gallagher dahil palaging kinakamot ng kabayo niya ang sarili sa kanilang sasakyan. Maganda para sa kati ng kabayo pero masama para sa transportasyon noong 1930s, kaya naisip ni Gallagher ang solusyon, kuryentehin niya ito. Siya ang gumawa ng unang electric fence at nilagay ito sa paligid ng sasakyan. Nakuryente ng kaunti ang kabayo at nakuha rin kalaunan ang mensahe. Pagkatapos, nagtayo si Gallagher ng kumpanya, ang Gallagher Engineering. Parang mainit na pandesal ang benta ng mga bakod at minahal ito ng mga magsasaka mula sa New Zealand at sa buong mundo. Tuloy ang operasyon ng kumpanya at pumasok sila sa seguridad. Ang kanilang mga bakod ay naglalaman ng bilanggo at nagtataboy ng banta sa very important person. Kapag ang isang lugar ay nakaimbento ng pito ng referee, binago ang laro at ginawang sport ang pagtalon sa bangin. Mauunawaan mo na ang personalidad ng New Zealand. Kaya narito ang 3 pinakawalang kwentang katotohanan tungkol dito. Noong 1870, si David Strang ng Invercargill ay nagkaroon ng ideya na pinagkakatiwalaan pa rin ng mga tao ngayon, lalo na tuwing 6:00 ng umaga. Kung pagod ka na at kailangan mo ng mabilisang dagdag enerhiya. Sinubukan muna ng mga sundalo sa American Civil War ang konsepto, pero si Strang ang siyang nagpapatent nito noong 1870. Ang kanyang paraan ay gumamit ng pulbos ng kape na madaling matunaw sa tubig dahil sa isang proseso ng mainit at tuyong hangin. Pinaganda pa ito ng mga Hapones kalaunan, pero ang pangunahing ideya ay kay Strang pa rin. Sa lasa, walang kasiguraduhan, pero mas okay na ang di masarap na kape kaysa walang kape. Ngayon, tatalakayin natin ang taong nagpaunlad sa kaligtasan ng makabagong medisina. Pangalawa, noong 1950s marami ng bakuna. Pero may problema sa paraan ng pagbibigay nito. Kahit malinis, ang reusable na hiringgilya ay maaaring magdulot pa rin ng bagong impeksyon. Naisip ni Colin Murdoch, parmasyotiko at veterinaryo mula New Zealand, na dapat may mas mainam na paraan. Naisip niya ang bagong disposable na plastic na hiringgilya, ligtas at isang gamitan lang. Matagal bago ito tinangkilik, pero nang sumikat, kumalat ito sa mundo at nakapagligtas ng milyon-milyong buhay. Isang imbensyon na nagtatanong, paano kung di na gamitin ang matulis na bagay? Pero may kabalintunaan. Nag-imbento rin ang New Zealand ng teknolohiyang kayang sirain ang mga ito. Unang nahati ni Ernest Rutherford ang atomo. Noong 1900, 19 napatunayan niya ang ideya niya mula 1900 at 2 na hindi ang atomo ang pinakamaliit na particle sa universo. Ang natuklasang iyon ay nagbago sa matagal ng paniniwala mula pa sa sinaunang Gresya. Kaya
Masasabi mong salamangkero siya ng nuclear physics. Masama ang bomba. Maganda rin dahil may enerhiya, may kabutihan at kasamaan. Pinatunayan ng karera ni Rutherford na kahit maliit na bansa gaya ng New Zealand ay maaaring maging makapangyarihan. Minsan sila pa ang nagbabago ng mga patakarang akala ng lahat ay permanente. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo ulit dito sa Mapak.